Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang Balita Ngayon. Live! Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Ilang items sa 6.79 trillion pesos 2026 national budget vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa amount na i-disburse direkta sa kongresista, maganda na i-upload sa Facebook para sa ating mga constituents kung saan napupunta ang ating monthly office budget. Gastusin ng mga kongresista dapat isa publiko ayon sa isang kongresista. Conspiracy theory na yata yan. Pero ito I can say for certain that dahil noong tinanong ako regarding possible appointment ni GM Torre dito sa MMDA, wala akong narinig na ganyan. Mga espekulasyon sa pagkakatalaga kay dating PNP Chief Nicolas Torre III, conspiracy lang ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Pinanigan itong resolution na ginawa ng ating prosecution service and now lilitisin siya. That's the process. Walang personalan. Kampo ni retired General Romeo Pocis magsasampa ng reklamo laban sa mga umaresto sa kanya. Ngunit Criminal Investigation and Detection Group nanindigang walang paglabag sa ginawang pag-aresto sa dating general. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Matapos ang ilang araw na pagbusisi, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang 2026 General Appropriations Bill. Nagkakahalaga ito ng 6.793 trillion pesos. Samantala, ilang probisyon naman sa 2026 budget ang hindi inaprubahan ng Pangulo. Para sa detalye, ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Nel, anong partikular na nilalaman sa 2026 budget ang dinesisyon ng i-veto ni Pangulong Marcos at paano matitiyak na ang General Appropriations Act o GAA ay corruption-free? Yes, Monica, abot sa 92.5 billion pesos sa ilalim ng unprogrammed appropriations ang vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kabilang sa mga item na navito ng Pangulo ay ang 6.8 billion pesos na budgetary support sa government-owned or controlled corporations o GOCCs. Gayun din ang local government shares na nagkakahalaga ng 14.6 million pesos. Kasama rin sa vinito ang 4.32 billion pesos para sa Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program o CARS program, insurance sa government assets na 2 billion pesos. Hindi rin kasama sa naaprubahan ang para sa Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement o RACE program. 35 billion pesos para sa Government of the Philippines o GOP counterpart of foreign assisted projects at 43.2 billion pesos na payment sa personal services requirements. Dahil dito, tatlong items na lamang ang natira sa unprogrammed appropriations. Tatlong item na lang ang natira. Support to foreign assisted projects, 97 billion 305 million.
revised AFP modernization program na 50 billion, at risk management program na 3.6 billion. So ito yung natira sa unprogrammed fund, roughly 150 billion 905 million na more or less katumbas ng unprogrammed fund noong 2019. Hindi naman papayag si Pangulong Marcos na magamit sa mali ang unprogrammed appropriations. Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. Ang unprogrammed appropriations ay reserbang pondo ng pamahalaan na hindi kasama sa kabuuang pambansang pondo. Magagamit lamang ito kung mayroong labis na kita ang gobyerno o may mga bagong buwis. Isinailalim naman ni Pangulong Marcos sa conditional approvals ang Quick Response Fund o QRF, engineering and administrative overhead expenses, bayad sa retirement benefits and pensions, capacity development programs at foreign service post. Sa ilalim ng 2026 GAA, ang education sector pa rin ang may pinakamalaking bahagi sa national budget na aabot sa 1.345 trillion pesos. Health sector na may 448.125 billion pesos at agrikultura na may 297.1 billion pesos. Naglaan rin ng 129 billion pesos para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, kasama na sa pondo ang 60 billion pesos na pinababalik ng Korte Suprema. 1 billion pesos ang nakalaan para sa Zero Balance Billing Program sa mga ospital ng pamahalaan kasama ang local government hospitals. Ayon sa Budget Department, aabot sa 11.8 billion pesos ang kabuuan ng Confidential and Intelligence Funds o CIFs sa pambansang pondo, kung saan 4.5 billion pesos dito ay para sa Office of the President. Ayon kay DBM Acting Secretary Rolando Toledo, sinusunod ng tanggapan ng Pangulo ang panuntunan sa paggamit ng CIF. Well, we just have to follow what is in the joint circular with the DBM and COA, so we have to follow those rules and regulations. That is the basically that we follow in terms of the accountability or accounting of the confidential fund and intelligence fund. Mahigpit namang pinagbabawalan ni Pangulong Marcos ang mga politiko na sumama sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa publiko. Ito ay nakasaad na rin sa probisyon sa 2026 GAA. We will strictly implement the provision on the prohibition of political involvement in the distribution of cash and other forms of financial assistance. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay kasunod na rin ng pangamba ng ilang grupo at personalidad sa budget na inilaan sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAFIP na maaring magamit umano sa patronage politics. Ayon kay Pangulong Marcos, titiyakin niya na hindi mapupunta sa katiwalian ng pondo ng bayan. Kasama ninyo kami sa layunin, tiyakin na ang budget ng bayan ay para sa bayan. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Pinabulaan na naman ni E.S. Recto na may anumang uri ng pork barrel sa 2026 GAA taliwas sa sinasabi ng ilang mambabatas. Yes, sa tingin namin, pork barrel free. Dahil hindi naman pwede makialam ang legislator pagdating ng executing the budget at purely executive function na yan pagdating ng execution of the budget. Kinilala naman ni Pangulong Marcos na sa pag-aproba ng 2026 GAA, ang 2025 GAA naman ay tinuring na reenacted at nananatiling may bisa at epektibo hanggang January 4, 2026. Inatasan ni PBBM ang DBM na isaalang-alang ang mga gastusing legal na naisagawa sa ilalim ng reenacted budget sa pagbabalangkas ng mga panuntunan sa paglalabas naman ng pondo para sa taon 2026. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok.
Nakatakda pa rin maghain ng petisyon sa Korte Suprema si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice laban sa nalalabing unprogrammed appropriations o UA sa 2026 budget. Ito ay kahit vinito na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 92.5 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations. Paniniwala nito unconstitutional o labag sa saligang batas ng UA. Tinatayang mahigit 150 billion pesos pa rin ng UA sa pambansang pondo ngayong taon. Tumutukoy ang UA sa mga programang mapopondohan lamang kung may sobrang kita ang gobyerno. So I will have to challenge it before the Supreme Court. Kukunin ko lang yung huling pinirmahan ng ating Pangulo at we're already drafting the petition. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Gid naman ng mga kabayan block lawmakers, walang pagbabago, walang reforma at walang hustisya sa 2026 budget. Bagkus pagpapatuloy lamang nila ng tiwala at anti-people system na namamayani sa bansa sa loob ng ilang dekada. May panibagong panawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa Kongreso. Ayon sa neophyte congressman, dapat isapubliko ang gastusin ng mga kongresista o kung papaano nila ginagamit ang kanilang maintenance and other operating expenses o MOOE. Samantala, ipinahayag naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na hindi required ang mga kongresistang magsumite ng liquidation ng kanilang MOOE sa Commission on Audit o COA. Ito ang balita ni Rosa Ligaz. Para sa amount na i-disburse direkta sa kongresista, maganda na i-upload sa Facebook para sa ating mga constituents kung saan napupunta ang ating monthly office budget, pati yung mga break bonus natin. Inilathala ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa kanyang Facebook page ang 2026 budget ng House of Representatives na nagkakahalaga ng 27.7 billion pesos. Sa ilalim ng alokasyon, mayroong 18.58 billion pesos na halaga ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Katumbas ito ng 58.42 million pesos na halaga ng MOOE sa bawat kongresista kada taon. Bukod pa ito sa buwan ng sahod ng mga mambabatas. Panawagan ni Batangas Congressman Leviste sa mga kapwa kongresista at House Accounts Committee, isa publiko kung papaano ginagastos ng House members ang kanilang MOOE. Kaya yung isa pang panawagan, maliban sa panawagan na ang mga kongresista mismo ay mag-disperse, ay mag-upload sa Facebook ng kanilang mga sariling disbursements, ay ang House Committee on Accounts ay mag-upload na rin sa House of Representatives website ng mas detalyadong breakdown kung saan napupunta ang balanse ng 18.58 billion pesos na MOOE budget na to. Gate naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, walang masama sa MOOE dahil ginagamit ito para sa mga gastusin ng kanilang tanggapan gaya ng sweldo sa staff, utilities, supplies, consultations, public hearings at iba pa. Ngunit inihayag din itong hindi required ang mga kongresista na magsumite ng liquidation sa Commission on Audit o COA kung papaano ginastos ang MOOE at sa halip ay liquidation by certification ang ginagawa nila. Naninindigan si Congressman Erice, well accounted ang kada sentimo nitong gastusin at minsan ay abonado pa. Makikita nyo na kapag in-account namin, sobra pa yung gastos namin, pati yung aming salary, yung personal salary namin na dapat para sa pamilya namin, nauubos din dito. Wala kaming pinapasa sa COA. Wala. Sa rules ng ever since na maging congressman ako, hindi kami nagli-liquidate sa COA.
Sinavota City Representative Toby Chanco, ipinahayag na may break bonus ang mga kongresista. Allowances ito tuwing magbe-break ang kongresista para sa November, December at summer holidays. Bahagi pa rin ito ng MOOE. Pero iginiit ni Congressman Chanco na bagaman sang-ayon ito sa transparency na isinusulong, dapat huwag kalimutan ang pagpapanagot sa mga sangkot sa issue ng flood control at insertion sa 2025 national budget, kasabay ng babala sa publiko na mag-ingat at huwag hayaang malihis ang tuon sa mahalagang isyong kinakaharap ng bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. Pinanigan itong resolution na ginawa ng ating prosecution service and now lilitisin siya. That's the process. Walang personalan. Kampo ni retired General Romeo Pockis magsasampa ng reklamo laban sa mga umaresto sa kanya. Ngunit Criminal Investigation and Detection Group nanindigang walang paglabag sa ginawang pag-aresto sa dating general. May matinding hamon ngayon si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mayroon din itong pinaplano para mas maiparating sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan sa isyu ng korupsyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Hinamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang debate sa issue ng flood control projects. Sa kanyang press conference kanina, una sa nais niyang mapag-usapan ang umano'y ghost projects sa mismong probinsya ng Pangulo. Inisa-isa rin ni Singson sa nasabing press con ang mga umano'y maanumalyang proyekto sa baluarte mismo ng mga Marcos. Tama ang sinabi ni Bongbong Marcos na maraming guni-guni, maraming ghost project at palpak na flood control. Pero sa Ilocos Norte na probinsya ni Bongbong Marcos at distrito ni Sandro Marcos, karamihan ay nandun ang mga ghost project at palpak na project. Kasama rin sa mga isyong nais matalakay ni Singson sa paghaharap nila ng Pangulo ang mga sinasabing anomalya sa national budget. Sinabi pa ng former governor na handa siya sa paghaharap nila anumang oras na paunlakan siya ng Malacanang. Sorry, when sir? When are you going to Malacanang? ASAP, sinasabi ko na ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang if they accept my challenge. Tugon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang paglaban sa korupsyon ay hindi dinadaan sa debate kundi sa aksyon. Ito aniya ay upang mapanagot ang dapat managot na siyang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Giit pa ng Malacanang na hindi nagpapakabayani ang Pangulo, gaya ng sinasabi ni former Ilocos Sur Governor Singson, kundi ginagawa lang nito ang obligasyon niya na linisin ang gobyernong para sa taong bayan. Samantala ayon kay Singson, nais niyang magkaroon ng one-time big-time rally upang ipanawagan na sana ay matigil na ang korupsyong nangyayari sa pamahalaan. And yung one-time big-time, the soonest possible one-time big-time na rally, ASAP din, the soonest possible time, but I have to talk to all the religious organization, lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para mahinto na itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Pinayuhan din niya si President Marcos Jr. na tinawag niyang kanyang dating kaibigan. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, huwag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi,
Anong nangyari sa kanya? Taong bayan humuli, pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo ng military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Imposible mapagtakpan nyo to. Imposible. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. Makahulugan naman ang pahayag ng tagapagsalita ng Malacanang sa mga aligasyon ni Singson. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, nagpapatunay lang naman ito na marami ang naapektuhan sa ginagawang paglaban ni PBBM sa korupsyon sa bansa. Aniya, ang iba sa mga ito ay wala nang ibang naiisip gawin, kundi manira na lamang dahil marahil ay hindi na pagbibigyan sa kanilang sariling gusto. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangangambahan ng ilan ang posibleng pagkakaroon ng mga protesta sa Metro Manila kasunod ng isinagawang operasyon ng US military sa Venezuela. Ngunit ayon sa National Capital Region Police Office, handa sila sa anumang maaaring maging epekto ng ginawang pag-aresto ng Estados Unidos sa presidente ng Venezuela. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, laging nakahanda ang mga tauhan nila sa Metro Manila, mayroon man o walang nangyayaring protesta. Actually, yung protest po at sa NCR, the protest actions, yung CDM deployment po namin is our way of life. Halos sa 3 demonstration po araw-araw yung ina-attendan natin. So, whether or not may scheduled protest or wala, yung NCRPO po ninyo ay nakahanda po sa mga ganong sitwasyon. And we are ready to deploy personnel against sa mga magproprotesta po. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, magandang gabi sa inyo dyan, June. Makikipagpulong si South Korean President Lee Jae-myung kay Chinese leader Xi Jinping sa Beijing upang ayusin ang relasyon ng dalawang bansa at patibayin ang ugnayang pang-ekonomiya at pansiguridad nito. Tatalakayin sa pulong ang mga isyong panrehiyon, kabilang ang tensyon sa Taiwan, seguridad sa Korean Peninsula at di umano'y hindi opisyal na pagbabawal ng China sa K-pop at K-dramas. Layunin ni Lee na humingi ng katiyakan na hindi gagamitin ng Beijing bilang sandata ang ugnayang pangkalakalan sa gitna ng umigigting na tensyong papolitika sa rehiyon. Ang pagbisitang ito ang kauna-unahan ng isang South Korean leader mula sa China o sa China mula 2019 at itinuturing na mahalagang hakbang sa pagbabalik at pag-angat ng relasyon ng Seoul at Beijing. Iniutos ng Korte Suprema ng Venezuela na pansamantalang manungkulan si Vice President Delcy Rodriguez bilang interim leader matapos madakip si Venezuelan President Nicolas Maduro sa isang operasyong militar ng Estados Unidos. Ayon sa desisyon ng Constitutional Chamber, ang hakbang ay upang matiyak ang pagpapatuloy ng pamahalaan at ang depensa ng soberanya ng bansa sa kawalan ng Pangulo. Bilang interim leader, bumuo rin si Rodriguez ng isang komisyon na mangangasiwa sa pagkisikap na mapalaya si Maduro at ang asawa nitong si Cilia Flores na pinamumunuan ng National Assembly President George Rodriguez at Foreign Minister Ivan Gil. Si Maduro na nahaharap sa mga kasong drug trafficking at terorismo ay kasalukuyang nakakulong sa New York at inaasahang haharap sa korte sa Lunes. Nagbanta si US President Donald Trump ng posibleng ikalawang pag-atake laban sa Venezuela kung hindi umano makikipagtulungan ang natitirang liderato ng bansa. Kasabay nito ay nagbabala ang US Chief sa bagong leader ng Venezuela at sa karatig bansang Colombia. Itong balita ni Pong Mercado.
But we're prepared to do a second strike if we need it. We're totally prepared. But that's and we're still prepared. If they don't behave, we will do a second strike. Ito ang mariing babala ni US President Donald Trump kasunod ng pagkakaaresto at pagdadala sa Estados Unidos kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Nakakulong ngayon si Maduro sa New York at nakatakdang humarap sa korte dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga at iligal na armas, mga paratang na patuloy niyang itinatanggi. Ayon kay Trump, handa ang Amerika sa panibagong opensiba kung hindi makikipagtulungan ang natitirang liderato ng pamahalaan ng Venezuela sa layunin ng US na sugpuin ang drug trafficking at baguhin ang industriya ng langis ng bansa. Kasunod nito, nagbabala rin si Trump sa bagong leader ng Venezuela na si Delcy Rodriguez na suportado ng Korte Suprema at ng militar at inaasang manunumpa bilang Pangulo ng Caracas. I don't have to tell you. I just say that she will face a situation probably worse than Maduro. Because, you know, Maduro gave up immediately. He raised his hand, he gave up. And he did the right thing, but he gave up. Sa kabila ng babala, nagpahayag si Rodriguez ng mas mahinahong paninindigan sa kanyang unang cabinet meeting kung saan inalok niya ang Estados Unidos ng kooperasyon sa ilalim ng international law. Gayunman, nilinaw ng Washington na hindi nito kinikilala ang kasulukuyang liderato ng Venezuela bilang lehitimong pamahalaan. Samantala, lumawak pa ang tensyon matapos idawit ni Trump ang Colombia na kanyang binatikos dahil umano sa patuloy na daloy ng iligal na droga patungong Estados Unidos. Hindi rin niya isinasantabi ang posibilidad ng aksyong militar laban sa naturang bansa. We have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. Mariing kinundena ng ilang mambabatas ng US at ng international community ang mga pahayag at aksyon ng administrasyon ni Trump na tinawag ng ilan bilang isang aktong maaaring magbunsod ng mas malawak na digmaan sa rehiyon. Kinwestiyon din ng mga ito ang legalidad ng pag-aresto sa isang foreign leader na walang pahintulot ng Kongreso. Nananatili namang hati ang reaksyon ng publiko, partikular na mga mamamayan ng Venezuela. May mga nagprotesta laban sa operasyon ng US, habang ang iba ay patuloy na namumuhay sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan. Inaasahan namang tatalakayin ng United Nations Security Council ang issue habang mariing kinundena ng Russia at China ang hakbang ng Estados Unidos. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinimok ni Danish Prime Minister Mette Frederiksen si US President Donald Trump na itigil ang mga pahayag tungkol sa pagkuha ng Estados Unidos sa Greenland. Git nito, walang karapatan ang US na gawing annex ang alinmang bahagi ng Danish Kingdom. Sinabi rin ni Frederiksen na miyembro ng NATO ang Denmark at Greenland at may umiiral ng kasunduan sa depensa ang Denmark at Estados Unidos hinggil sa isla. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng muling pag-iit ni Trump na kailangan ng US ang Greenland dahil sa lokasyon at yamang mineral nito. Ipinakita rin ng mga survey na karamihan sa mga taga-Greenland ay tutol na mapasama sa Estados Unidos, bagamat marami ang pabor sa kalaunang kalayaan mula sa Denmark. Kinumpirmahan ng mga pulis na nakilala na ang lahat ng 40 biktima ng sunog sa isang bar sa ski resort ng Crans-Montana sa Switzerland noong besperas ng pagpapalit ng taon. Ang mga nasawi ay edad 14 hanggang 39, kabilang ang 15 minor de edad, habang 119 pa ang nasugatan na karamihan ay may malubhang paso. Batay sa paunang investigasyon, pinaniniwalaang nagmula ang sunog sa mga sparkler na inilagay sa mga bote at nailapit sa kisame ng bar. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad laban sa mag-asawang namahala sa bar na pinaghihinalang sangkot sa kapabayaang nagresulta sa pagkamatay at pagkakasugat ng mga biktima. Samantala, kinumpirma rin ng Embahada ng Pilipinas sa Switzerland na may isang Pilipino na nasaktan sa nasabing sunog at kasalukuyang nagpapagaling.
Hindi na isinapubliko ng embahada ang pagkakakilanlan ng biktima ayon sa hiling ng pamilya. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Pinatunayan muli ni Philippines Got Talent Season 2 Grand Winner Marcelito Pomoy ang kanyang world-class talent sa ibang bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatanghal sa exclusive party sa Mar-a-Lago Estate ni US President Donald Trump. Ito ang balita ni Jedne Resina. Isang malaking karangalan kung tawagin ni Pilipinas Got Talent Season 2 Grand Winner Marcelito Pomoy ang kanyang naging karanasan sa pagpaperform sa New Year's Eve party sa Mar-a-Lago Estate. As a Pilipino, proud to be Pinoy kasi Pilipino ako dito ako nanggaling, di ba? Kung napapansin nyo yung in-announce doon, this is the Pilipinas Got Talent Grand Champion. So, ibig sabihin, galing ako sa Pilipinas, kaya proud na proud ako bilang isang Pilipino, kaya syempre, naimbitahan ako sa ganong klaseng event na napaka-espesyal. Hindi lamang ito isang simpleng okasyon, kundi isang eksklusibong pagtitipon kasama ang first couple ng United States of America na sina President Donald Trump at First Lady Melania Trump. Ibinahagi rin ni Marcelito na hindi biro ang seguridad na dinaanan niya bago tuluyang makapasok sa loob ng Mar-a-Lago Mansion. Bukod dito, inilarawan din niya ang kabang kanyang naramdaman bago pa man ang kanyang performance. Ibang-iba ito aniya sa mga nagdaang international guestings o performance ni Marcelito. Sa akin, ang may describe ko para sumali ulit ako sa America's Got Talent. Alam mo yung sobrang kaba. Alam mo yung parang babagsak na ako sa stage nito sa sobrang sa palpit itong heart ko noon. Yun yung mga experience ko sa kanya, yung mga tipong hindi basta-basta, parang iniisip ko oras na magkamali ako dito, dali ako. Parang ganon. Kaya sobrang yun ang kakaiba sa akin na sa lahat ng mga show. Ngunit ang highlight ng gabi ay ang personal na interaksyon ng ating kababayan kay US President Trump at sa asawa niyang si Melania Trump. Ako sa salikan, sabi ko, "Hello, Mr. President. I'm a performance." "Yeah, I know you. Congratulations." Sabi ko, "You're so good. Your voice is like, it's a miracle." Sabi ko, "Oh, thank you so much. Thank you for appreciating my talent." "No, you're good." Tapos, "This is my kito." Ganyan, si daw, ito, ganyan. Tapos, yung pinakilala sa akin yung asawa niya. Tapos, siya pa yung nag-initiate na, okay. Sabi niya, gawin natin to. Yung nakaupo, bumaba siya, yung ganon, nagpa-picture na. Kasi yung taas niya, yung tangkad niya. Para sa male diva with dual voice na si Marcelito, isa itong malaking oportunidad ngayong pagpasok pa lang ng taong 2026. Hindi ako ng mga paniwala. This is the moment na nangyari sa buhay ko. Ito yung pinakamasaya na nangyari sa buhay ko sa bagong taon ng 2026. Sabi ko, salamat sa imbita. Thank you for having me here. It's an honor to be part of this VIP big celebration. The New Year's Eve. Sabi ko, thank you so much. No, thank you so much. Sabi niya gano'n. So, sobrang, totoo na pala nangyari sa akin. Kaya tunay na nakaka-proud, lalo at isa itong magandang simula sa taon ng Pilipinas Got Talent Season 2 Grand Winner. Ngunit hindi rito natatapos dahil ayon kay Marcelito, marami siyang inihahanda na dapat abangan ngayong taon. Kasama na rito ang ilan niyang guestings at performances sa ibang bansa. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. Conspiracy theory na yata yan. Pero ito I can say for certain that dahil noong tinanong ako regarding possible appointment ni GM Torre dito sa MMDA,
Wala akong narinig na ganyan. Mga espekulasyon sa pagkakatalaga kay dating PNP Chief Nicolas Torre III, conspiracy lang ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Senator Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla dumalo sa pagdinig sa Department of Justice kaugnay sa isyu ng maanumalyang flood control projects. Seguridad sa Traslasyon 2026, inihahanda na ng Philippine National Police. Inaresto kanina umaga si retired Air Force General Romeo Poquis dahil sa panawagan nito laban sa pamahalaan. Ngunit nakalaya rin matapos maglagak ng piyansa sa korte. Sa kabila nito, maghahain umano ng reklamo ang mga abogado ng dating general laban sa mga umarestong pulis. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Pinanigan itong resolution na ginawa ng ating prosecution service and now litisin siya. That's the process. Walang personalan. Walang nilabag na batas sa ginawang pag-aresto kay retired Air Force General Romeo Poquis sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kaninang umaga para sa kasong inciting to sedition. Ayon kay Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bago nangyari ang pag-aresto, nagkaroon muna ng masusing investigasyon bago isumite sa prosekusyon ng reklamo para mahanapan ng mga sapat na basihan sa pagkakaso. Nagugat ang kaso sa mga social media post ni Poquis na nanghihikayat umano sa publiko na lumaban sa gobyerno. Gayon din ang pakikipagpulong umano niya sa mga kapwa retiradong general para bumaligtad sa administrasyon at pangunguna sa isinagawang rally ng United People's Initiative noong November 16 at 17, 2025. Itong ating Philippine National Police, we uphold the Constitution and the duly constituted authorities. If there is a basis for the referral of case that you have committed against this law, ay ang gagawin po ng PNP, of course, we're gonna implement it without fear or favor. Ngunit para sa kampo ng retiradong general, nalabag ang karapatan ni Poquis na magabayan at makausap ang kanyang mga abogado. Kanina sa NAIA Terminal 3, balak sana makipagpulong ni na Attorney Ferdinand Topacio sa kanilang kliyente, ngunit bigo ang mga ito na makalapit. Kanina po sa airport, repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. So we will make the people responsible to be held to account for the violation of the rights of our client. Bunsod nito, plano nilang magsampa ng reklamong administratibo at kriminal laban sa mga pulis na umaresto kay Poquis. Giit naman ng hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-NCR, bagamat karapatang magsampa ng kaso, naniniwala silang sinunod nila ang tamang proseso. Ngayon, doon sa paglabag na sinasabi nila, wala naman akong nakikita dahil unang-una is sila yung wala sa area. Late na sila dumating. We have done the proper procedure. Meron naman tayong mga recording. Okay? We have recording to proof na to show proof na ginawa namin yung tama. Mabilis naman ang naging proseso ng booking sa dating general na ginawa sa Campo Crame hanggang sa pagdala dito sa Quezon City Regional Trial Court. Kinahapunan, naglagak si Poquis ng 48,000 pesos na piyansa. Nakuha rin ito kaagad ang kanyang release order upang mapalaya mula sa kustodiya ng CIDG. Yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng damdamin nating mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Samantala, sa inilabas namang pahayag ng Armed Forces of the Philippines, binigyan din ito na bagamat may kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin, may hangganan pa rin ito sa ilalim ng batas. Anila, anumang aksyon na humihikayat ng rebelyon, sedisyon o iba pang iligal na gawain ay may kaukulang parusa sa batas ng bansa.
Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tapos na ang ipinatupad na security measures ng Philippine National Police para sa holiday season. Kaya nakatutok na ngayon ang PNP sa pagsasaayos ng plano para naman sa taunang translasyon sa Quiapo. Ito ang balita ni Leia Ilagay. Dito sa National Headquarters, we'll be supporting the National Capital Region with all the guidance and of course with all the resources. Kailangan nila ng tao and then therefore we're going to beef up additional 3,000 PNP personnel mapunta dito sa NCRPO. We're going to deploy our logistics, marami yon, CCTVs, anti-drone, all of the logistics of the PNP ibibigay natin sa NCRPO. Ilang araw bago ang taunang traslasyon, inihahanda na ng pambansang pulisya ang patutupad na seguridad sa prosesyon. Ayon kay National Capital Region Police Office o NCRPO Director, Police Major General Anthony Abirin, nasa 18,000 pulis ang kanilang ipapakalat para magbantay. Kabilang ang 1,000 pulis na naka-plain clothes na halo sa karamihan ng mga deboto. Bukod pa dyan, maroon ding 800 ihos pulis sa paligid ng andas. Layo nito na mapigilan ang sinumang magbabalak manggulo. Tama po yung sinabi ni Chief PNP na ang importante rito ay secured yung entire activity. Ngayon, kung mapapaigsi natin yung panahon ng procession is so much the better. Pero ang record breaking time na dapat nating i-break ay yung of course yung record din ni ating Chief PNP nung siya ang regional director, which is 15 hours. Bagamat walang namumonitor na banta, inirekomenda pa rin ng NCRPO sa National Headquarters ang pagpapatupad ng gun ban sa National Capital Region. Magpapatupad din ang PNP ng no-fly zone sa Maynila. Hiniling na rin nila sa National Telecommunications Commission na magkaroon ng signal jamming. We have requested the National Headquarters for the suspension of the permit to carry firearms outside residence effective January 8 to January 10 po. And aside from that, ni-request po rin po natin na i-represent tayo dun sa NTC for the signal disruption doon sa areas kung saan po gaganapin po yung translasyon. On the D-Day po, yung sa signal disruption. On that particular place kung asan po yung andas, doon po yung nire-request po natin. Hindi po yung buong NCR. Sir, no-fly zone din? No-fly zones po, ni-request din po natin na i-request nila sa sa CAAP po, yung no-fly zone. Especially in the use of drone po. Pakiusap ng NCRPO sa mga deboto. Iwasan ang sumama sa prosesyon kung nakainom ng alak. Huwag na rin magsuot at magdala ng mga mamahaling alahas at gamit. Iwasan din ang magsama pa ng maliliit na bata. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumaas pa ang mga kaso ng road crash injuries at ilang non-communicable diseases noong holiday season. Ayon sa Department of Health, bukod sa mga firework-related injuries, kabilang na ito sa itinuturing na public health concerns. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ang statistics namin, there's a 100% increase in the surveillance sites for road crash injuries. 100%. Mostly 15 to 24 years old, mga batang lalaki. Mostly two-wheeler and three-wheeler vehicles. So ano ibig sabihin? Yung motorcycle, tricycle, both electric and gasoline. Lahat sila yung nai-injure. And I think 90% ng victims na namatay, walang helmet.
Road crash injuries o aksidente sa kalsada at ilang non-communicable disease kabilang ang stroke at heart attack. Ito ang malalaking banta sa kalusugan na nakikita ngayon ng Department of Health matapos ng nagdaang selebrasyon nitong long holiday. Batay sa datos mula sa nationwide surveillance ng ahensya, 100% ang itinaas ng mga kaso ng aksidente sa kalsada as of December 21, 2025 hanggang January 5, 2026. Pinakamadami sa naitalang insidente ay sangkot ang mga motorsiklo. Sa mga nasawi, 90% ay walang suot na helmet. Karamihan din sa mga biktima ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Sa 10 na naiulat na namatay, 7 ay dahil sa motorcycle crashes, samantalang ang 3 ay mga pedestrian lamang. Sa kabuuan, 1,384 ang naitalang road crash cases, kung saan pinakaapektado ang mga nasa edad 15 hanggang 29 years old. Yun ang public health realization namin. We need to do more on road safety. So lahat ng mga nakamotor dito, mag-helmet kayo lagi. Kung may kamag-anak kayo nagmumotor, mag-helmet sila lagi. Kung doon naman sa four-wheeler, hindi naka-seatbelt. Lahat nung namatay, 100% nung namatay, hindi nag-seatbelt. Samantala, ayon sa ahensya, namomonitor din na mas maraming may chronic illness ang nagkakaroon ng stroke during holidays. Yung heart attack at stroke, tumaas siya ng mga 10%. So dumadami pa rin ang may chronic illness. I think we all know that hindi naman yung stroke at heart attack ang nangyari one night. It's over years of lifestyle change, di ba? Yung obesity, hypertension, diabetes. Bukod dito, patuloy pa rin nadaragdagan ang kaso ng firework-related injuries sa ilang ospital hanggang ngayong araw at pabata ng pabata ang naitatalang biktima. Sa iwas paputok, ang na-notice namin panay kabataan yung naapektuhan. May batang 12 years old sa Tondo namatay, namumulot ng hindi pumutok na paputok. Meron ding bata na sabugan ng 4 na daliri, 4 years old lang. Hindi pa pumapasok sa eskwela, wala na siyang 4 na daliri. So, preventable, entirely preventable, permanent disability yon nang wala ka ng 4 na daliri. Kaya naman kaugnay ito, magpapatuloy pa rin ang kampanya kontra paputok. Gayunman, nakikita ng ahensya na nagiging significance ang pagtaas ng road crash injuries at ilang non-communicable diseases. Kaya naman ang dalawang ito ay kasama na sa tututukan at ia-address ng ahensya ngayong taon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala ang Philippine National Police ng isang nasawi sa pagdiriwang ng holiday season. Ang naturang biktima ay mula sa National Capital Region na tinamaan ng stray bullet habang nakikipag-inuman sa Tondo, Manila noong December 25. Nasa 15 insidente ng stray bullets ang kanilang naitala mula December 16, 2025 hanggang January 5, 2026. 3 rin ang naitalang nasugatan mula naman sa Calabarzon, Davao at Bangsamoro. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr., 18 kaso rin ng indiscriminate firing ang naitala mula sa iba't ibang panig ng bansa. 2 ang naitalang sugatan sa indiscriminate firing mula sa Western Visayas at Cordillera. Nasa 19 na individual naman kabilang ang 4 na police ang naaresto. In the New Year's Eve, yung indiscriminate firing, 6 yun? Yes. 1 is under investigation, but he was identified. Cases will be filed against him. The rest, they were inquested, meaning nakuha. And those are all civilian. Susunod sa Ito ang Balita. Conspiracy theory na yata yan. Pero ito I can say for certain that dahil noong tinanong ako regarding possible appointment ni GM Torre dito sa MMDA, wala akong narinig na ganyan. Mga espekulasyon sa pagkakatalaga kay dating PNP Chief Nicolas Torre III, conspiracy lang ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes.
Senator Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla dumalo sa pagdinig sa Department of Justice kaugnay sa isyu ng maanumalyang flood control projects. Dumalo sa pagdinig ngayong hapon sa mga reklamong kaugnay ng flood control projects sina Senator Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla. Kapwa naman tinanggi ng dalawa ang pagkakasangkot nila sa maanumalyang proyekto. Ito ang balita ni Dante Amento. Ito yung commitment natin sa due process, sa legal process, kaya tayo lang dito, despite the fact na yung paniniwala natin remains the same, na ridiculous talaga yung complaint. Katawa-tawa para kay Senator Joel Villanueva ang ihaing reklamo laban sa kanya kaugnay ng flood control anomaly. Kanina, humarap si Senator Villanueva sa preliminary investigation sa Department of Justice. Kaugnay ito ng akusasyon na tumanggap umano siya ng 150 million pesos mula kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Henry Alcantara noong 2023. Ayon kay Villanueva, ang pagdalo niya sa pagdinig ay para ipakita ang kanyang commitment at pagrespeto sa due process. Kinamumuhian natin for so many years, yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Sabi naman ng abogado ni Senator Villanueva, magkakontra ang testimonya ng mga witness na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez sa paraan ng pagbigay at kung sino ang tumanggap sa pera na umano'y ibinigay sa mambabatas. Our only question is how possible is it for one man, in the person of District Engineer Alcantara, to carry 150 million in cash and bring it to that particular place he identified as rest house. Iniharap din ng kampo ni Villanueva ang dalawang witness kabilang na ang isang alias Peng na inabutan umano ng pera na tumanggi sa paratang ni Alcantara. Ang sa pagkakasabi sa, he delivered the money personally to the senator. Pero ang statement niya, doon sa kanyang affidavit, he delivered it to a certain Peng. Wala si Peng, imposible. Dumalo rin sa pagdinig si dating Senador Ramon Bong Revilla, kaugnay naman ng bukod na reklamo na may kinalaman pa rin sa flood control. Hindi ito nagpa-unlock ng panayam. Nandiyan yung spokespersons ko, nandiyan sila. So, Mensahe mo to the people. Ayon naman sa mga abogado ni Revilla, hindi dapat tanggapin ang reklamo laban sa kanilang kliyente. Wala anya itong sapat na batayan para idiin ang dating senador sa reklamo. Galing anya ito sa hindi kapanipaniwala at hindi mapagkakatiwala ang source. Filed his counter affidavit to directly address the baseless allegations raised against him. So why do we say that the complaint is baseless? Well, the complaint is based on incredible and incompetent evidence. In fact, it's based on hearsay. Sina Villanueva at Revilla ang kasalukuyan at dating pinakamataas na opisyal ng gobyerno na formal nang nahaharap sa reklamo kaugnay ng flood control projects. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Haka-haka lang umano o espekulasyon ang mga lumulutang na usapin tungkol sa pagkakatalaga kay dating PNP Chief Nicolas Torre III sa Metropolitan Manila Development Authority. Ito ay ayon mismo kay MMDA Chairperson na Tony Romando Artes. Pangunahin namang tututukan ni Torre sa kanyang bagong trabaho ang pagdidisiplina sa mga pasaway na enforcer at pagpapabilis ng response time at clearing operation sa mga insidente ng banggaan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Conspiracy theory na yata yan. Pero ito I can say for certain that dahil noong tinanong ako regarding possible appointment ni GM Torre dito sa MMDA, wala akong narinig na ganyan. Conspiracy theory o haka-haka lang. Ito ang sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes patungkol sa pagkakalagay kay dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III bilang General Manager sa ahensya. May mga kumalat umanong balita na itinalagang General Manager ng MMDA si Torre para mawala na ito bilang 4-star general rank sa pambansang pulisya. In fact, nung usap kami nung certain na mapupunta siya dito as GM,
Ang instruction sa akin ay tulungan si GM Torre, make sure na he will succeed dito sa MMDA at extend lahat ng possible assistance to make him successful dito. So, I don't think may mga planong ganyan. Ayon pa kay Chairman Artes, hindi rin ito demotion at promotion pa para sa dating PNP chief. So, kung titingnan mo yung salary grade, it's a promotion kasi from 29 naging 30. In terms of responsibility naman, although PNP is a big organization and nationwide, in terms of importance, I don't think nagkakalayo. Dahil alam naman natin na ang NCR, Center ng Commerce, ang ating ekonomiya ay nakadepende halos sa NCR. Kung may nangyayari dito, napoproject as nangyayari sa buong bansa. Ayon naman kay MMDA General Manager Torre, itinuturing niya itong panibagong oportunidad bilang public servant. The government is a very, very big machinery. Isang malaking birokrasya yung gobyerno. At ating presidente ang nasusunod yan, especially sa mga direct presidential appointees. Chairman, ako, si assistant chairman, iba pang mga direct presidential appointees dyan. Hindi naman araw-araw nasabihin ng presidente na ito ang posisyon na isa, itong posisyon na isa, mababa, mataas. Wala tayong pag-iisip. Wala akong iniisip na ganun. So, this is an opportunity to serve. This is an opportunity to perform in another capacity. So, I took it. Sa pahayag naman ni National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Rafael Vicente Calinisan, sa pagkakatalaga at pagtanggap ni Torre sa posisyon bilang MMDA General Manager, nangangahulugan na ipsa facto resign na ito sa pulisya. Paraan na rin ito para mabigyan daan ng pagiging 4-star general rank at maging opisyal na hepe ng pambansang pulisya si Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sa pahayag naman ni MMDA Deputy Chairman, Undersecretary Trisco San Juan Jr., mas mabigat pa sa pagiging PNP Chief ang gagampan ng trabaho ni Torre sa ahensya. When you come to MMDA, it's a very broad focus yan, no? Kasama pa rin dyan ang peace and order, kasama pa rin dyan ang security, public safety, baha. Mas malaking responsibility although in a smaller geographical area. So, ang tingin ko mas mabigat ang trabaho dito sa MMDA kaysa sa mga let's say military, no? Na nakafocus sila, nakakapag-specialize sila on a particular field. Dito we specialize on so many fields. Sa pag-upo ni Yusek Torre bilang General Manager, lahat ng operational matters o katumbas ng nasa 70 to 80% ng trabaho sa MMDA ang gagampanan niya. Kabilang narito ang traffic management, road clearing operation, flood mitigation at iba pa. So far as operations is concerned, siya ang masusunod yan. It will be just under my supervision, pero again, sa aming pag-uusap, dinelegate ko na sa kanya talaga. I'll give him a free hand. Siyempre, under my guidance pa rin, kasi unang-una, sabi nga bago siya dito, so maraming kailangan din na aralin pa. Nais naman ni Undersecretary Torre na pabilisin ang pagresponde, investigasyon at clearing operation na gagawin ng MMDA sa tuwing mayroong road crash incidents. So dapat ang mga aksidente na yan, mabilis na mapuntahan, maimbestigahan at maalis. So we'll set benchmark like 5 minutes sa responde, 10 minutes to 15 minutes sa clearing para wala nang obstruction kaagad. Balik sa normal flow. Makikipag-ugnayan na rin anya sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa planong kilalanin ang mga ginawang investigasyon ng MMDA, partikular sa isang aksidente sa kalsada. Dagdag pa ni Torre, inatasan din siya para tutukan ang pagdidisiplina sa mga pasaway na traffic enforcer ng ahensya. Napag-usapan namin unahin yung discipline ng aming traffic enforcers. So, meron kami dito na yung kung tinatawag namin SIIO, yung nag-investigate at nag-observe ng performance ng ating mga enforcers. Yung mga gawa-gawa ng hindi maganda, sila yung nag-investigate, lalo-lalo na pag may reklamo. At yan ay sila yung nagkakaso. Actually,
marami nang nakasuhan dyan. Hindi na lang namin pinapublicize dahil siyempre batik pa rin yan sa aming ahensya. Bukod naman sa pagiging general manager, itinalaga rin si Torre bilang tagapagsalita o spokesperson ng MMDA. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na ng Land Transportation Office ang 100 peso registration fee sa mga custom-made top back, box at saddlebag ng motorsiklo bilang bahagi ng 7-point policy o agenda ng ahensya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, layo ng hakbang na pag-aanin ang gastusin ng mga rider na gumagamit ng motorsiklo sa paghahanap buhay. Nilinaw ng LTO na bagamat wala ng kaukulang bayad, mananatili ang mandatory registration para rito. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan at pagsunod sa pamantayan sa kalsada. Sa halip na opisyal na resibo, maglalabas ang LTO ng sertifikasyon bilang patunay ng rehistro at inatasan ng lahat ng tanggapan na ganap na ipatupad ang bagong patakaran. Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na ang Estados Unidos at iba pang kaalyadong mga bansa ang pinakamalaking maaasahan ng Pilipinas sa paggiit ng karapatan nito sa West Philippine Sea. Batay sa isang survey, mas pinipili ng publiko ang mga bansang gumagalang sa international law at sumusuporta sa soberanya ng bansa sa gitna ng tumitinding agresibong paggiit ng China sa pag-aangkin nito sa WPS. Ito ang balita ni Ryan Lacanale. Hindi nang si obra yung peace talk lang eh. Kailangan pang tatagan ng Pilipinas ang paninindigan nito sa pag-iit ng karapatan sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ni Fia, residente mula sa Bulacan. Aniya, hindi dapat na simpleng pakikipag-usap lamang ang gawin ng pamahalaan sa China, kundi mas matatag na paninindigan at katibayan. Natatakot naman ito sa maaaring kahinatnan ng patuloy na agresyon ng China, lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda sa lugar. Kawawa yung mga fishermen natin doon na side. Economical wise, lalo na doon din yung mga fishes natin na binibenta dito sa market. For sure, kukunti yung source natin, dami ng huli, tataas din yung bilihin natin doon. Para naman kay Daniel, kailangan pang dagdagan at palakasin ang military presence ng bansa sa West Philippine Sea. Dagan po yung yung mga nagpapatrol na mga barko natin doon sa West Philippine Sea. Kumbaga para mas mabantayan kapag ka naaalog ng mga Navy natin, yung mga Chinese Coast Guard, umaalis naman sila kahit papano. Kumbaga nakukulangan lang tayo sa pwersa ng militar, kaya siguro suporta. Pagdating sa mga bansa na maaaring makatulong sa Pilipinas sa pag-iit ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea, ang Estados Unidos ang nakikita nilang pangunahing makatutulong sa bansa. Tingin ko pa makakatulong dyan ang US, kumbaga syempre, di ba, malakas yung pwersa ng military. Ang the best na makakatulong po talaga sa atin is yung US po, since lamang po sila sa troops and sa military. Yung military power po nila is mataas. And then, noon natulungan na tayo noon ng US, and most likely, if magkaroon ng ganong scenario, baka po, tulungan ulit tayo ng US. Hindi naman tayo tutulungan ng Russia sa hindi naman din kaya ng mga maliliit na bansa yung China. Amerika lang talaga. Sa tingin ko na kayang tumulong sa atin na sa ganyang bagay. Ganito rin ang lumabas sa pinakabagong Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Stratbase at isinagawa mula December 12 hanggang 15, 2025. Pinapili ang 1,200 katao ng 5 bansa o organisasyon na kanilang pinagkakatiwalaan at pinaniniwalaang dapat makatrabaho ng Administrasyong Marcos sa pagpapatibay ng karapatan ng Pilipinas at sa pagprotekta sa pambansang interes. 82% o mahigit 8 sa bawat 10 Pilipino ay pinili ang Estados Unidos. Kasunod ang Japan na may 64%, Canada na may 58%,
Australia na may 51% at South Korea na may 37%. Samantalang isa lamang sa bawat 10 Pilipino ang may tiwala sa China. Ipinapakita sa resulta ng survey ang matibay na kumpiyansa ng publiko sa mga bansang katuwang ng Pilipinas na gumagalang sa international law, sumusunod sa rules-based international order at sumusuporta sa soberanya ng bansa. Ayon kay Strat-based Group founder at Chief Executive na si Professor Victor Andres Manhit, malinaw sa resulta ng pag-aaral na mulat ang mga Pilipino sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng profesor, alam ng mga Pilipino kung sino ang lumalabag sa karapatan ng bansa at kung sino ang mga tunay na kaibigan ng Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng mosyon ngayong hapon sa Department of Justice o DOJ ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Hiniling nila sa DOJ na idagdag sa kakasuhan ang aktres na si Gretchen Barreto, retired General Jonel S. Tomo, anak ni Atong Ang at iba pang security guard. Sa kabuuan, 39 ang pinadadagdag nilang makasuhan sa korte. Una nang nagsampa ng kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention laban kina Ang at mahigit 20 iba pa. Ayon sa kaanak ng missing sabungeros, conspiracy ang nangyari kaya dapat lamang na isama ang iba pang sa kaso. Pinagsama-sama na po siya eh. Parang ginawa na siyang isang filing na lang po na case kasi iisa lang naman daw po yung mastermind, iisa lang din yung pattern ng mga pagkawala ng mga hinahanap po namin. Bubuhos ang mga biyahero sa Calapan Port sa Oriental Mindoro pabalik ng Batangas Port matapos ang long holiday. Sa gitna naman ng patuloy na pag-ulan at banta ng shear line sa Eastern Visayas, naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 upang tugunan ang posibleng epekto ng sama ng panahon sa rehiyon. Samantala, nagpanik ang ilang residente sa barangay Matuber, Datu, Blas, Sinsuat, Maguindanao del Norte matapos mamataan ang isang ipo-ipo kahapon. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, dumagsa ang mga pasahero sa Calapan Port matapos ang mahabang bakasyon. Umabot na hanggang ikatlong palapag ng passenger terminal building ang pila ng mga biyahero na patungong Batangas Port. Mahaba rin ang pila sa mga ticketing booth ng iba't ibang shipping lines. Nananatiling naka-open o relaxed time schedule ang mga biyahe sa pantalan. Ibig sabihin, maaari nang bumiyaya ang isang barko sa sandaling mapuno ito kahit hindi pa oras ng nakatakdang schedule. Paalala ng mga otoridad sa mga pasahero, magbaon ng sapat na tubig, pagkain at higit sa lahat, mahabang pasyensya at pang-unawa sa kasalukuyang sitwasyon. Pinapayuhan din ang lahat na mag-ingat at manatiling alerto habang nasa biyahe. Sa Visayas, sa patuloy na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas, bunsod nito, nananatiling naka-alerto at handa ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 sa posibleng epekto ng shear line sa rehiyon. Mayroon ng kabuang 142.2 million pesos na halaga ng relief resources ang nakaantabay at handang ipamahagi sa mga pamilyang maaapektuhan ng sama ng panahon. Kabilang sa mga nakapreposisyon na tulong ang mahigit 164,000 family food boxes, 12 ready-to-eat food packs, mahigit 18,000 non-food items at 2.5 million pesos standby funds para sa agarang disaster response. Patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang mabilis at maayos na pagbibigay ng tulong. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. At sa Mindanao, nagpanik at natakot ang ilang residente ng barangay Matuber sa bayan ng Datu Blas, Sinsuat, Maguindanao del Norte matapos mamataan ang isang ipo-ipo kahapon.
Bagamat hindi direktang tumama sa barangay, nagdulot ito ng matinding pangamba sa mga residente, lalo na sa mga nakatira sa coastal areas. Sinabayan pa ng malakas na ulan at hangin ang insidente na lalo pang nagpaigting sa takot ng mga residente. Patuloy ang paalala ng mga lokal na otoridad sa publiko na manatiling alerto at agad magtungo sa ligtas na lugar sakaling muling makaranas ng masamang panahon. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal na inanunsyo ng music label na Big Hit na ilalabas na ng global K-pop superstar na BTS ang kanilang ikalimang full-length album sa March 20, 2026. Ito ang unang album ng grupo matapos ang halos 4 na taong hiatus bunsod na military service ng mga miyembro. Ayon sa Big Hit, ang 14-track album ay sumasalamin sa personal na refleksyon at pananaw ng 7 miyembro ng grupo na sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook bilang pasasalamat sa kanilang fandom na ARMY. Kasabay nito ay nanunsyo rin ng grupo ang isang world tour concert na inaabangan ng kanilang fans worldwide. Ilalahad ang detalye ng naturang world tour sa January 14, 2026. Bilang bahagi ng comeback, inilunsad din ng BTS ang bagong opisyal na website kung saan makikita ang countdown patungo sa araw ng official release ng kanilang album. Lalo pang nanabik ang mga BTS fans na ARMY nang isa publiko ang BTS Stairway sa Sejong Center kung saan makikita rin ang bagong visual identity ng inabangang album ng grupo. Sa linggo na ang inabangang 11th Wish Music Awards sa gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. At bilang handog sa mga wishers, mapapanood na via live streaming ang taunang awards night sa official YouTube channel at TikTok account ng Wish 1075. Bukod dito, first time rin itong ite-telecast sa UNTV Channel 37. Magsisimula ang orange carpet ng 6 p.m. kung saan rarampa ang mga OPM artists na talaga namang nagpakita ng talento sakay ng Wish 1075 bus. Tambok din ng world-class performances na TJ Monterde, Four of Spades, Arthur Neri, Looney, Frizzle Ann, Earl Agustin, Amel Sol, Over October, G22 at Victor Karma. Kaya wishers, huwag palampasin na isang gabi ng musika at parangal para sa mga natatanging OPM artists na nagbigay buhay sa musikang Pilipino. Napansin niyo po ba, pagpasok ng January, aba, biglang tahimik yung mga group chats. Tapos, ang tagal mag-reply. Tapos, ang tagal mag-scene. Kaya natatanong mo tuloy sa sarili mo, may nagawa ba akong mali? Ang sagot po, wala. Anong dahilan? Panoorin nyo to. Ayon sa psychology, normal ito tuwing January. Tinatawag ito ng mga eksperto na post-holiday social withdrawal. Noong December, sobra-sobra ang social stimulation. Family gatherings, reunions, parties, chats, notifications. Pagdating ng January, ang utak natin ay automatic na nagre-reset. Sa science, may kinalaman ito sa dopamine at mental energy. Noong holidays, mataas ang dopamine dahil sa excitement. Pagkatapos nito, natural itong bumababa. Ang resulta, mas kaunting energy makipag-usap, mas gusto ng tahimik, mas selective sa replies. Hindi dahil ayaw sa'yo, kundi dahil pagod ang utak. May isa pang factor, cognitive load. January equals balik trabaho, goals, bills, routines. Kapag maraming iniisip, ang unang binabawasan ng utak, social interaction. Kaya kung mas kakaunti ang messages ngayon, hindi ka iniiwasan, hindi ka rin nakalimutan. Minsan, tahimik lang ang mga tao dahil inaayos pa nila ang mga sarili nila. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
ang ating mga naging kausing ngayong pong araw ng Lunes tungkol po sa January communication slowdown. Tayo mag-uusap ba tungkol dito? Sinasabi ni Monokson kaya kagagaling nga naman sa holiday, no? Yun. At ngayong linggo, meron po tayong 11th Wish Awards. Magkita-kita po tayo dyan sa Smart Araneta Coliseum. Ito na po talaga ang ating mga naging kausing ngayong araw po ng Lunes. Salamat po at shout out kina Berniel Zuleta, Jennifer Bautista at Ranilo Aranes. Ngayon din kay Mary Vectino, Nathaniel Marquez at Wilsons Rarnedo. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 119:97 na nagsasabi, O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.